Nagpasama ako kay Raymond sa CR para naman maibsan ang pressure niya sa paligid. Love, wait for me here, ha? Tumango lang siya at umalis na ako. Nag-retouch na din ako ng kaunti at agad ding lumabas sa toilet. Pag-angat ko ng ulo ko ay para akong naninigas sa kinatatayuan ko. Mukhang nagtatalo sa di kalayuan ng asawa ko at ang madrasta kong si Jinky. Malapit sila sa may hagdan at anumang oras ay pwedeng mahulog ang asawa ko dahil wala siyang kalaban-laban dahil nasa wheelchair siya. At hindi nga ako nagkamali. Malakas na itinulak ni Jinky ang asawa ko, dahilan para mawalan ito ng balanse. Dahil nasa likuran lang ni Raymond ang hagdanan, nahulog siya at nagpagulong-gulong pababa hanggang sa pinakahuling hakbang ng hagdan. Nakita niyang dugong dumaloy galing sa likuran ng ulo ng kanyang asawa. At dahil sa nakita, napagtanto niya kung anong ginawa ng madrasta. Napaluhod siya habang pinapanood ang pagnisay ng asawa. Agad na isinugod sa ospital si Raymond dahil sa grabeng pagkahulog nito sa hagdan. Hindi ko na inalintana ang mga tao sa paligid dahil wala naman silang maitutulong. Isinantabi ko muna ang galit dahil sa mas mahalaga ngayon ang kalagayan ng asawa ko. Kumapit ka, mahal ko. Please. Hawak-hawak ko ang kamay niya habang hagulhol na umiiyak sa tabi niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang taon nang lumipas simula nang mamatay ang kanyang ina, ay nagkaroon ulit ng karelasyon ng kanyang ama at agad naman silang nagpakasal at iyon ay si Mrs. Jinky. Bigla namang tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Between dahil nasa iisang bahay sila ngayon. Ibig sabihin nun ay magkikita at magkikita rin silang dalawa. Hindi niya dapat ito pagkatiwalaang muli. Hindi na sa ngayon, sa ikalawang buhay niya. Nang matapos na siyang maligo ay para bang nasisihan siya muling masilip ang kanyang cabinet na punong-puno ng mga magagandang damit. Simula nung mag-asawa siya ay halos nalimutan na nga niya ang kanyang sarili na bumili rin ng kanyang mga gusto. Hindi naman sa wala siyang pera, ngunit wala naman siyang gana dahil wala naman siyang paggagamitan nito. Alalang-alala niya pa ang lahat dahil wala nakakaalam noon na isa siyang Mendoza. Dahil yon ang kagustuhan ng kanyang stepmother. Hindi niya rin alam at kung bakit dahil hindi naman siya nagtanong kung ano ang rason dahil ang tanging alam niya lang ay takot siya sa kanyang stepmother. Sa harapan ng kanyang ama ay akala mo'y isang santa at isang mapagmahal na ina. Ngunit salungat noon ang lahat. Hindi niya ito ipinaalam sa kanyang ama noon dahil sa takot na baka itakwil siya dahil gumagawa lamang siya ng istorya dahil iyon ang sabi sa kanya ng kanyang stepmother. Ngunit ang lahat ng iyon ay magbabago dahil hindi niya uurungan ng babaeng nagbabalat kayo. Nang matapos na siyang mag-ayos, ay kinuha ng kanyang nakahandang gamit, ay kaagad na siyang lumabas ng kanyang kwarto. Dali-dali naman siyang pumunta sa kusina. Tila na-miss na rin niya kung anong itsura ng tahanan nila ngunit wala nang sigla noon nang mawala ang kanyang ina. Ang buong akala niya noon ay kahit nawala ng kanyang ina kahit papaano ay pipilitin pa rin nilang mag-ama maging masaya. Ngunit taliwas noon ang kanyang mga akala. Noong unay napalapit ang loob ni Jinky sa kanyang magiging stepmother ngunit kalaunan ay ipinakita na nito mismo ang kanyang totoong kulay at pagkatao. Lagi siya nitong minamaltrato kapag kawala ang kanyang ama at ang lahat ng yon ay saksi ang kanyang nanang Gina. Pati si Nanang Gina ay tinakot niya rin na mawawalan nito ng trabaho kapag nagsumbong ito. Ngunit ang mas ikinatatakot noon ni Nanang Gina ay ang mawalay mismo kay Between. Dahil napamahal na ito sa kanya at sa nakikita niyang sitwasyon nito na nawalan na ng ina at tila nawalan na rin ng presensya ng ama ay ayaw niya nang iwan ito. Wala rin namang pamilya si Nanang Gina at hindi na rin ito nakapag-asawa kaya nag-iisa lamang ito sa buhay. Ipinangako ni Between sa kanyang puso't isipan
na ipapatingin niya agad sa doktor si Nanang Gina upang maagapan ang kanyang sakit. Ang tanging hiling niya lamang ay kung magtatagal nga siya sa taong to. Nanang, si Papa po? Tanong niya habang kumukuha ng tasa para makapagtimpla ng kape. Nagugulhang napatingin naman agad si Nanang Gina kay Between. Nako, ano bang ininom mo? Ang papa at mama mo hindi ba't nasa bakasyon? Hindi ka nga nakasama kasi nga gawa ng asawa mo, 'di ba? Sagot naman ni Nanang Gina at doon ay naalala naman kaagad ni Between ang lahat. Kung tutuusin ay kayang-kaya nilang sumama dahil kaya naman niyang alagaan ang asawa doon. Ngunit binalaan siya ng kanyang stepmother na huwag gumawa ng eksena at hayaan na lamang silang dalawa na magbakasyon. Sa mga panahon ding iyon ay halos hindi na rin magkaroon ng oras ang kanyang ama sa kanya dahil ibinubuhos niya halos ang oras nito sa kanyang trabaho at sa kanyang stepmother. Nakaramdam si Between ng kirot sa kanyang puso dahil halos hindi pa naman noon nag-iisang taon nang mamatay ang kanyang ina, ngunit agad namang nakakita ang ama ng ipapalit sa kanya. Ganun na lang bang kadaling bitawan at kalimutan ng kanyang ina? Minahal nga ba talaga ng kanyang ama ang kanyang ina? Ano ba yung tinitimpla mong bata ka? Hindi ka naman umiinom ng kape. At saka hindi ka naman kailanman umiinom nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa. Ina, ha? Wika ni Nanang Gina at doon ay napagtanto nga ni Between na kape ang kanyang itinitimpla sa halip na gatas. Tila kasi mas hinahanap niya ang amoy ng kape. Ngunit sa gulang niya ngayon ay mapapatanong nga talaga si Nanang Gina. Nanang, ano ngang araw ngayon? Tanong niya tsaka iniabot ang itinimpla niyang kape kay Nanang Gina imbes na inumin iyon. Ako ba'y pinagloloko-loko mong bata ka? Ayan sa harapan mo mismo, oh, merong kalendaryo at pagkalaki-laki, ha? Ani naman ito at humigop ng kape sabay simangot. Ang pait naman itong kapeng tinimpla mo, nak. Dagdag pa nito at kumuha ng isang kutsarang asukal at saka hinalo. Makalipas ang ilang araw ay nakauwi na si Papa at ang magaling kong stepmother. Mukhang madami-dami na naman itong kwentong wala namang kwenta. At magkukunwaring interesado siya sa pagsisiwalat nito sa aming mag-asawa. Hi, my beautiful daughter. Alam mo ba, nakakapagod but at the same time, ang saya-saya. Nagkatinginan lang kami mag-asawa sa inastan niya. Pagkatapos kumain ay inakyat ko na si Raymond sa kwarto namin para makapahinga na siya. Raymond's point of view. Masaya kong pinagmasdan ng mga isda sa loob ng aquarium. Nakaka-relax silang panoorin habang lumalangoy. Hindi ako makatulog dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ang asawa ko. Hinatid niya lang ako dito sa kwarto tapos hindi na siya nakabalik. I closed my eyes and tried to remember everything. Pero kahit anong gawin ko, ay wala pa rin akong maalala. And it's been a year since I woke up without any single memory of my past. Hubby, mula sa aking likuran na yumupo si Between, ang aking asawa. Bakit gising ka pa? Are you waiting for your beautiful wife? She joked. Napangiti ako bigla. Piniikot ko ang wheelchair upang harapin siya. Ang tagal mo. Sorry, hubby. May inasikaso lang kasi ako para sa pag-alis natin bukas. Bala ko kasi magbakasyon muna tayo sa Batangas. Tinulungan niya akong lumipat sa higaan namin. Tuloy na talaga tayo. Hindi ba pinagpaplanuhan pa lang natin yon ng last week? Nanatili ako nakatitig sa kanya habang inaayos niya ang unan at kumot ko. Yep, mas makakabuti kung sa Batangas muna tayo habang nagpapagaling ka. The nature there will help you at mas sariwang hangin at mas nakaka-relax ang paligid. Kumpara mo naman dito sa bahay, alam mo na. She kissed me. Tumango ako. Paano nga palang trabaho mo dito sa Maynila? Sobrang layo. Tumawa lang siya at umiling. Mas importante ka kesa sa trabaho ko, Raymond. Kung mas makakatulong sa pagaling mo ang paglayo natin, I'm willing to sacrifice my work and the company because you're the most important thing in my life. Ikaw ang buhay ko, Raymond.
Nakaramdam naman ako ng pag-init ng mukha. And I'm sure pulang-pula na ako ngayon. Kaya nag-iwas ako ng mukha sa kanya. Halos gusto ko ring maiyak sa sinabi niya. I heard her chuckle. My hubby is blushing. Mapang-asar niya pang sambit. Walang araw na hindi ikabubuti ko ang iniisip niya. Kahit pagod siya sa trabaho ay ako pa rin ang aasikasuhin niya sa pag-uwi. Kahit na stress na siya sa stepmother niya. Bahala ka nga dyan, makatulog na nga. Tulak ko sa kanya ng banayad sabay talukbong ng kumot. Sleep well, hubby. Hanggat kaya ko, aalagaan kita. Because it was my promise. I love you. Bulong niya sabay halik sa aking noo. Napahawak ako sa aking dibdib. Sobrang lakas ng kabog nito. Parang lalabas na ito sa sobrang lakas. Wala sa sarili na pangiti ako. Kahit wala akong maalala sa nakaraan namin, alam kong mahal na mahal ko siya. Ramdam ko yon simula nung nagkamalay ako. I love you too. Bulong ko naman na tanging ako lang nakarinig. Ipinangako ko kasi sa sarili ko na sasabihin ko lang mga katagang yon sa oras na tuluyan ko na nga siyang maalala. Pagkagising ay hindi ko na inabala pa si Between na maganda sa akin ng almusal dahil alam ko namang pagod siya. Sinubukan kong bumaba ng ako lang at nagdagumpay naman ako. Mukhang tulog pa ang mga katulong dahil ang tahimik sa baba. Nagtimpla muna ako ng kape para mainitan ng sikmura ko. Nagulat ako nang may nagsalita sa likod ko. Aba, gising ka na pala, senyorito. Walang iba, ang mabait kong mother-in-law. Kaya mo naman palang kumilos bakit nagpapaalaga ka pa sa mga katulong? Dagdag pa tuloy yan sa bayarin ng asawa ko. Wala ka namang silbi. Singal niya sa akin. Hindi ko na siya pinansin pa at umalis na lang sa harapan niya. Magsasalita pa sana siya nang dumating si Papa. Para siyang nag-transform bigla sa tupa ng mga oras na yun. Oh, iho, bakit ang aga mong nagising? Let's have breakfast. Come on. Pagyaya naman sa akin ni Papa. Intayin ko na lang pong magising si Between pa. Sabay na lang po kami. Sagot ko sabay alis sa kusina. Simula pa lang na magkaulirat ako ay ganun na lamang ang trato sa akin. Maging kay Between ng babaeng yon, ngunit wala namang alam si Papa sa kung paanong kaming tratuhin ni Tita Jinky. Between's point of view. Nagising ako na may nararamdamang nakamasid sa akin. At hindi nga ako nagkamali dahil yun ang asawa ko. Nakaharap sa akin ngayon. Tinititigan ako habang natutulog. Tanghali na ako nagising dahil wala naman akong pasok ngayon sa opisina dahil day off ko ngayon. Nag-e-enjoy ka dyan, ha? Natatawang saad ko sabay paltok sa kanya ng unan. Napakaganda mo lang kasi asawa ko. Nakangisi ng nakakaloko niyang saad sa akin. Asus, ng bola ka pa. Bakit ang aga mo yata nagising ngayon? Tanong ko naman sa kanya nang tumayo ako para dumako sa banyo. Nauuhaw kasi ako. Uminom ako ng tubig. Tipid nitong sagot. Pagkatapos kong mag-ayos ay niyaya ko na siyang bumaba para kumain at makainom na siya ng gamot. Good morning, Nanang! Bati ko agad sa matanda na makita ko ito. Aba, mukhang magandang gising ng mga alaga ako ah. Magkakaapo na ba ako? Pilyang sabit naman ito. Nanang naman gusto mo na ba? Bigla naman ako namula sa sinabi niya. Samantalang natatawa naman sa gilid si Raymond. Ay nako, kung pwede ngayon na bakit hindi? O siya, kumain na kayo. Nagluto ako ng sinangag dyan at itlog. Sabay-sabay na tayo, Nanang. Yaya ko sa kanya. Habang kumakain kami at nagtatawanan ay natigil na pumasok sa kusina ang halimaw. Ang stepmother ko. Dire-diretso lang siya sa refrigerator na hindi nagsasalita, sabay balibag sa pagsara nito. Humarap ito sa amin. Pagkatapos yung magsaya dyan ay pakidala nito sa asawa ko sa kumpanya. Ayoko lumabas dahil mainit, masisira ang beauty ko. Sabay bagsak niya sa lamesa ng isang makapal na folder. Nang matiyak naming wala na ito ay nagkibit-balikat na lang ako sa dalawa. Hindi ba rest day mo ngayon, anak? Saad ni Nanang Gina.
Hayaan mo na nang, ano pa bang magagawa ko? Ganito na lang. Kung gusto mo, sumama ka sa amin ni Raymond gumala sa mall. Pagkatapos ko itong iabot kay Papa. Suwestyon ko sa kanilang dalawa na agad namang sinang-ayunan ni Raymond. Ay nako, kayo na lang at nang makapag-bonding kayo mag-asawa. Marami pa akong gagawin dito. Sagot naman ni Manang. Wala na ako nagawa kaya hinayaan ko na lang. Pagkatapos namin kumain ay tinulungan ko na muna si Nanang sa mga pinagkainan at nagtsaalang kami sabay nagpaalam na kay Nanang para mag-ayos na at maagang makaalis. Excited akong pumasok sa opisina ng Papa kahit alam ko namang bawal. Naroon siya at nakaupo sa kanyang upuan kaharap ang maraming mga papel at ang kanyang laptop. Napabungis-nis pa ako sa aking kakulitan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at saka siya ginulat. Minsan na lang kaming magganito ni Papa dahil sa asawa niyang halimaw. Daddy! Nagatla naman siya sa ginawa ko. My princess! You don't need to shout. Sabi nito at naiiling akong hinila palapit sa kanya. So how's your day, my princess? Dala mo ba yung pinapadala ko? Sanay na ako na ganito si Papa. Kahit malaki na ako, binibaby pa niya ako. It's kinda boring, but this assignment energized me a bit. Sagot ko at agad na ibinigay sa kanya mga papeles na binili ni Tita Jinky kung saan nakasulat ang mga mahahalagang documents. Okay, thank you so much, anak. Sabi niya. Pinitawan niya ako at sinimulang intindihin ang ibinigay ko. I sometimes see him frowning, then would shake his head. And I think he's getting so much pressure. Binaba niya muna ang mga ito at inalis ang salamin niya. I walked around his office. Everything seemed so clean kahit wala namang katulong na naglilinis nito. It's my dad's rule. In this room, my mom and I were the only ones who could get in. And whenever he needs to deal with somebody, he leads them to his second office. Ang kwarto na puno ng mga libro. Mapabago man o luma, sinimulan kong tignan isa-isa ang mga bagong libro. I suddenly pouted. All of them were arranged by height, and I read one of them. My princess, come here, he said, smiling. Hindi na din ako magtatagal pa. Raymond's waiting outside. Magagala sana kami pagkatapos kong idaan sa'yo yan. Litanya ko. Ganun ba? Okay. Sige, mag-ingat kayo. Humalik at yumakap ako sa kanya at saka umalis na. Nagpunta naman kami ni Raymond sa mall at nagtingin-tingin ng mga damit niya dahil wala lang. Gusto ko lang i-cheat ang asawa ko. Pinapili ka siya kung anong gusto niya pero kinokontra niya ako. Hindi mo naman kailangan gawin yan, love eh. Saad niya. Ano ka ba? Minsan lang to kaya lubusin mo na. Pagbibiro ko. Wala na din naman siyang nagawa sa akin. Bago umuwi ay kumain muna kami sa paborito naming kinakainan noon. Inabot na kami ng gabi na makauwi. Naabutan pa namin si Nanang at inabot sa kanya ang aming pasalubong. Kamusta ang lakad niyo mga anak? Tanong ni Nanang. Nakipagkwentuhan muna kami sa kanya bago nagpaalam na magpahinga na. Masaya ka ba, love? Tanong niya pagkahiga namin. Oo naman. Ikaw nga dapat tinatanong ko eh. Saad ko habang inaayos ang higa niya. Kahit saan, basta kasama ka lang. I love you between. Malambing niyang tugon. Asus, naglambing ka pa. Mahal din kita, love. Sabay halik sa labi niya. Naging mapusok ang mga halik niya. Matapos ang makapigil hiningang halikan na yon na halos ikabuwal na ng dalaga sa kanyang kinatatayuan, ay naramdaman na lamang niyang hinawakan niya ang binata sa kanyang balakang at muli na naman siyang siniil ng halik. Ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata dahil ang rude naman ang dating na pareho silang nakabukas ang mga mata. Titig na titig kasi ang binata sa kanya at para bang wala itong balak na pakawalan pa siya. In love si Raymond dito. Are you ready, love? He said huskily, then he smirked. Kaagad itong lumapit at gumapang papunta sa kanila. Gaya ng nasimulan, muli na namang siniil ang kanyang mga labi. Take off your clothes, love. Pag-uutos nito sa kanya at para ba siyang nahipnotismo at kaagad naman siyang sumunod sa pinag-uutos sa kanya ng binata.
Kaagad niyang hinubad ang suot-suot niyang damit at sinunod naman ito ang suot niyang. Napansin ni Between na nagmamadali yata si Raymond sa kanyang ginagawa. Nararamdaman na lang niya na nasa leeg niya na ang ulo ni Raymond at ito naman ang pinaghahalikan. Napasingap na lang dalaga ng bigla iyong kinagat ng binata. Aray, love! Pero isang ngisi lang ay iginanti nito sa dalaga. Bumaba ang halik nito sa kanyang dibdib at doon na lang may lumabas na ungol sa kanyang bibig. Ah, Raymond! Nahihirapan ng ibigkas ang salitang gustong sabihin ni Between nang hawakan ng binata ang kanyang dibdib at pinisili yon. Do you want me to continue, love? Tumango na lang si Between at tuluyan na nga siyang nawalan sa katinuan. Siya naman itong agresibong humalik sa asawa at tuluyan na nilang inangkin ang isa't isa. Pagkagising ko ay dumiretso agad ako sa banyo. Sumulya po na ako sa asawa kong mahimbing na natutulog sa tabi ko. Mukhang napagod yata siya kagabi. Ipaganda ko muna siya ng almusal bago ako umalis. Napangiti naman ako sa naisip. Bumaba na ako sa kama at agad na dumiretso sa banyo. Paglabas ko sa banyo ay tulog pa rin si Raymond. Matapos magbihis ay bumaba ako saglit para ipaganda siya ng breakfast para hindi na siya maabala pang bumaba. Naglagay na lang ako ng light makeup at humalik sa kanya bago umalis. Pakiramdam ko ay ang daming nakaabang sa aking trabaho kahit pa isang araw lang akong hindi pumasok. Nanang, mauna na po ako ha. Kayo na pong bahala sa asawa ko. Pagbibilin ko pa, tsaka nagmadaling umalis. Hindi ko na inantay ang sagot niya. Hinanap ko kung saan nila nilagay ang mga papeles na kailangan ko pang i-transfer sa computer ko. Pero hindi ko ito makita kaya naman tinawag ko si Ariza para tanungin kung nasa na mga naiwan kong trabaho. Ginagawa na po ata ni Lay, Ma'am Between. Sagot niya sa akin na siyang dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Sino si Lay? Sinong Lay ang tinutukoy niya? May mga mahahalagang bagay doon. Si Lay po, Miss Lay. Siya po yung bagong assistant manager. Nag-resign na po kasi si Miss Serena nung umabsent kayo kaya kay Sir na po siya dumiretso since nandito naman po na ng daddy niyo. At si Sir Fer naman po ang nag-hire kay Miss Lay na nirecommend naman ni Miss Serena. Medyo nakakalito pa yung pagkwento ni Ariza pero naintindihan ko naman. Isa lang ang ibig sabihin nito. Wala ako masyadong gagawin ngayon. Pinaalis ko na si Ariza sa office at ginawa ko na lamang ang mga kailangan kong gawin. Ilang oras pa lang nakalilipas pero pakiramdam ko ay kalahating araw na nagdaan. Sumandal ako para magpahinga. Gusto ko nang matapos ang araw na to kaya pakiramdam ko tuloy ang bagal ng pagtakbo ng oras. Pakiramdam ko kasi mauubusan na ako ng gagawin at kapag wala na akong pagkakaabalahan, tulad na lang ngayon, ang maiisip ko lang ay si Raymond. Ay, namimiss ko na ang asawa ko. Napadako ang tingin ko sa picture frame na nakalagay sa tabi ng monitor. Picture namin yun ni Raymond na kuha pa nung nasa beach kami sa isang team building sa organization na pareho kaming kasali. Nakaakbay siya sa akin. At pareho kaming may suot na malapad ng ngiti. Mukhang hindi yata talaga matutuloy ang bakasyon namin sa Batangas sa sobrang dami ng trabaho dito sa opisina. Alam kong maiintindihan naman ako ng asawa ko. Naalala ko noon. Nagkakilala kami sa isang beach resort. He's kind and bubbly. Pero hanggang kaibigan lang talaga kami. Hanggang sa nagkapalagayan ng loob. Ayun, nasa wheelchair na din siya noon kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa alam ang nangyari sa kanya. Ayaw niyang sabihin dahil wala pa daw siyang naaalala. Siguro nga ay hindi pa natalabang gamot na iniinom niya. Kahit sa kasal namin ay walang umatendi isang kamag-anak niya. Tatay at nanay niya lang na hindi ko pa kilala. Tinutok ko na lamang ang oras ko sa trabaho at hindi na nag-isip ng kung ano-ano pa. Raymond's point of view. Nagising akong wala na si Between sa tabi ko. Kaya agad akong bumangon para magayos. Nakita ko may pagkain na kaya agad na kumalamang sikmura ko. Napansin kong may note pa itong kasama. Kumain ka muna bago ka uminom ng gamot, okay? Love you. Napaka-sweet talaga ng asawa ko. Nakangiti naman ako habang kumakain. Pagkatapos kumain ay agad ako naligo at bumaba na para makatulong kay Nanang.
Naiinip kasi ako eh. Sir, bakit bumaba po kayo? May kailangan po ba kayo? Tanong agad sa akin ng personal nurse ko. Nagpunta ako sa may kusina at nakita ko si Nanang na nagluluto para sa hapunan. Wala pa si Between at malamang nasa office pa siya dahil late silang nauwi. Boring din naman sa taas. Wala naman ako makausap at nakakasawa din pala na maghapon na mag-isip at tumulala sa may kisame ng bahay. Wala po kasi akong ginagawa sa taas. Ayos lang po ba na tumulong? Tanong ko. Ayos lang na manood ka dyan, anak. Ikaw bahala kung gusto mong tumulong, hindi ka naman magpapaawat eh. Natatawang saad naman ni Nanang Gina. Umiling naman ako at lumapit sa kanila sa may stove. Para na din ma-divert ang atensyon ko, ay tutulong na lang ako sa kanila. Tutulungan ko na po kayo. Wala po kasi talaga akong ginagawa eh. Wala na silang nagawa dahil makulit ako at gusto ko talagang tumulong. Nagluluto sila ng sinigang dahil paborito daw ni Tita Jinky ito. Tinapos na muna namin ang paghahanda ng hapunan at saktong pagkatapos ay dumating na rin si Between. Nagpunta kaagad ako sa may pintuan at nakita ko siya na nakahawak sa batok niya at mukhang pagod na pagod. Oh, kamusta? Naglakad siya papunta sa harapan ko at ngumiti. Kain ka na, hapunan na. Tumulong ako magluto kasi wala naman akong ginagawa. Ngumiti siya sa akin at sabay na kami nagpunta sa may kusina. Ang ibang mga kasambahay nang naghanda ng pagkain sa hapag at naupo na lang kami sa may dining area. Nakaupo ako sa harapan ni Between at pansin ko na medyo antok na siya at mukhang pagod na pagod pa sa trabaho. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Oo, ngumiti siya. Medyo masakit lang ulo at bato ko kasi may mahabang meetings kami kanina kaya naman sumakit ang ulo ko. Pero ayos lang, magpapahinga din naman ako mamaya. Kahit na sabihin niyang ayos siya ay halata namang pagod na pagod siya. Ako nang naghain para sa kanya. Nakatingin lang siya habang nilalagyan ko ang pinggan niya ng pagkain. We prayed first before eating. Habang nasa gitna ng hapunan ay wala na namang nagsasalita sa amin. Ayoko din kasi magsimula ng usapan since mukhang wala naman siya sa mood makipag-usap. Between's point of view. Parang wala ako sa mood these days dahil siguro sa pagod at pressure sa trabaho. Hindi ko tuloy matutukan at maasikaso ng maayos si Raymond. Nakakatulog na agad ako pag-uwi tapos gigising ng maaga para pumasok. Dumagdag pa ang stepmother mo sa bahay na intrimitida. Nakatingin ako sa kawalan nang biglang may kumatok sa pinto. Si Ariza pala. Ma'am? Here's a schedule po for a meeting na gaganapin sa Siargao. Saad nito. Oh, thank you, Ariza. Sabay alis naman ng dalaga. Mukhang narinig yata ako ng universe na kailangan ko ng bakasyon. At least, makakapagpahinga ako ng ilang araw. Isang araw lang naman ang meeting na yon. At 3 araw ang nakasaad dito. Daddy knows may kiliti talaga. I smiled from that thought. Nasa isip kong isasama ko si Raymond at tsak na matutuwa yun. Umuwi agad ako pagkatapos ng trabaho. Hindi naman masyadong madami ang gagawin kaya hindi masyadong pagod. Magkakaoras din ako kahit papaano sa asawa ko dahil ang aga ng out ko. I knocked on the door but he didn't answer. So I just turned the doorknob to open the door. Our room was not that big, that's why I saw him right away as soon as I entered the room. He was peacefully sleeping. Tama nga si Nanang Gina. Tulog na nga ito. I sat on the bed and looked at him sleeping. He made a slow snoring sound. He must be very tired. I smiled as I looked at his handsome face. I still couldn't believe that he's mine. I was blessed to have him as my husband. This man is such an amazing gift. Hinawakan kong pisngi niya at hinaplos. I adored his eyes, lips, and him as a whole. I can't imagine myself falling for someone else aside from him. I love him so much. I saw his body stiffen then. He gently opened his eyes and faced my direction. His eyes widened as he saw me kaya napapangon siya kaagad. Love? I smiled. Yes, it's me. I'm sorry if I woke you up. I just missed you so much.
Ngumiti naman siya sa akin and hugged me tightly. Miss na miss din kita, kumain ka na ba? I pulled him away gently and looked at his face. Why do you sound so sad? Are you okay? I asked worriedly. Umiling siya tsaka niyakap ako. I just miss you so much. Napangiti ako dahil sa actions niya. I felt that warm feeling in me knowing that he missed me. I kissed his head twice while we were hugging each other. Pagkatapos naming maglambingan at mag-usap tungkol sa maghapon naming errands, ay niyaya ko na siyang kumain sa baba. Love, meron nga palang pa-party si Dad bukas dahil sa mga bagong investor sa kumpanya. We need to attend there. Sabit ko kay Raymond habang kumukuha ng kanin. Kailan ba yan, love? Kailangan ba ako doon? Baka mapahiya ka na naman dahil sa akin. Sa sinabi niya ay biglang kumulo na naman ang dugo ko sa naaalala. Of course, you need to be there too. Huwag mo nang isipin yung noon, okay? Saad ko naman sabay ngiti sa kanya. Pagkatapos kumain ay agad na kaming umakyat ni Raymond para makapagpahinga na kaming dalawa. Ramdam kong kaya ayaw niyang sumama dahil naaalala niya yung nangyari last time. Pinahiya kami sa harapan ng madaming tao ng magaling kong stepmother. Nagkaroon ng konting gulo at simula noon ay iwas na kami sa babaeng yan. Nakatitig lang ako kay Raymond na himbing ang pagkakatulog at hindi naglaon ay nilamon na din ako ng antok. My love, wake up. May naririnig akong boses pero hindi ko pinapansin. Antok na antok pa talaga ako. My love? May humawak sa pisngi ko at hinaplos ito. Napakanot ang noo ko at saka inalis ang kamay na yon. Pero ang kulit talaga. Hinawakan na naman ako sa pisngi, then may humalik sa labi ko. My brows furrowed in annoyance. Nung marinig ko ang tawa niya ay napadilat ako ng mga mata. Nakatawa nga siya. Bakit ka ba nanggigising? Wake up now, we have a party to attend, diba? Napatingin ako sa orasan. 8 a.m. na pala, tapos 11 a.m. yung party na pupuntahan namin. Pwede bang wag na ako sumama? Napailing naman ako. Cannot be, you are invited to come. And also, I am excited to introduce you to everybody. Most of them haven't met you yet. They just heard about you or saw you in the news. So they're expecting you to come. So they can see you. Wala naman akong gagawin doon. Sabi niya pero bumangon na lang din dahil ayaw niya rin naman na ako lang mag-isang a-attend. Isa pa nabili na namin yung susuotin. Sayang naman pag hindi magagamit. Ang mahal pa naman ng bili namin nun. Mag-ara daw kasi tong party na to kaya dapat naka-gown. Naligo ako at saka nag-ayos. Simpleng makeup lang ang nilagay ko. Hindi naman kasi ako marunong maglagay ng full makeup. Love, mukha naman ba akong tao sa ayos ko, no? Humarap siya sa akin at kumislap ang mga mata ko nung makita ko siya. Ang gwapo-gwapo niya naman sa suot niyang tuxedo. You look so lovely, my love. I love the gown. It suits you well. Sabi niya tsaka lumapit sa akin at hinapit ako sa bewang tsaka inaupo sa lap niya. I love you so much. Ang taba ko na. Umiling siya. You're still the sexiest for me. Sasagot pa sana ako nung hinalikan niya ng mga labi ko. Tara na. Yaya ako pagkatapos ng halik. Tumigil ang kotse sa harap ng isang malaking banquet hall. Pinagbuksan kami ng valet tsaka namangha ako na may red carpet pa. I assisted my husband as we enter the hall. They took our photo at the entrance. Hindi ako ready pero ngumiti na lang ako dahil ang daming camera. Hindi talaga ako sanay sa ganito. Dati naman walang ganito eh. Mga kilalang tao lang ang may pag-grand entrance. Nakalimutan kong kilalang tao pala ang daddy ko. Buti na lang pagpasok sa loob ay wala na. Sa labas lang kasi pwede ang media. Ang daming chandeliers tapos napaka-glamorous pa ng mga decorations. Akala ko nga kanina para ako nasa palasyo at umattend ng isang royal ball. Ang gagara din kasi ng mga suot ng mga guests. Nasaan kaya si Daddy? Ang social naman dito, love. Puro mga mayayaman bang nandito? Mostly, yes. Only businessmen are invited here together with their family or friends. Tumangutango ako. Oh, I see. Hi, Between.
Napatingin ako sa mag-asawang bumati sa amin. Ngumiti sila sa amin kaya ngumiti din ako sa kanila. Hi, nice meeting you, Mr. and Mrs. De La Fuente. Bati ko naman. I'd like to introduce you to my husband, Raymond Flores. Raymond's point of view. Sa lahat ng nakasalubong namin dito sa party at mga nakakausap ay ganyan ang pagpapakilala niya sa akin. Natutuwa naman ako dahil sobrang proud siya na ipakilala ako sa mga tao. Betweens kept bragging about how intelligent and hardworking I was. Minsan nahihiya na talaga ako. Kahit ganito ang kalagayan ko ay proud pa din siya sa akin. My love, nagugutom na ako. I interrupted her using my gentle voice. Okay, my love, sabi niya. Stay here. I'll get some food for us, okay? Tumango naman ako sa kanya kaya tahimik lang ako nakaupo habang kumukuha siya ng pagkain. May mga kasamahan kami sa table kung saan kami naka-assign umupo. Ngumiti lang ako sa kanila bilang pagbati. Hindi man lang sila ngumiti pabalik. They just looked at me like I was an outcast or a stranger. Hindi ko pa nakikita si Tita Jinky. Invited din kaya siya? You're Between's husband, aren't you? Tanong ng isang babaeng nasa around 40s na yata. Tumango ako tsaka inabot ang kamay ko. Yes, ma'am. I am Raymond Flores. Napatingin siya sa kamay ko tsaka nakipagkamay sa akin kahit mukhang napipilitan lang siya. You're so lucky to marry Between. She's close to perfect. Sabi niya sa akin na parang isang malaking karangalan na akong pinili ni Between. Sinabihan ko nun si Between na ligawan yung pamangkin ko. Too bad that didn't happen. Bagay pa sana sila. He's smart, handsome, and a businessman like Between. Nawala naman ang ngiti ko sa sinabi niya pero sinubukan kong huwag ipakitang naapektuhan ako. I just nodded at her. Paano kayo nagkakilala? You're not that attractive to get her attention. Look at you. You're on a wheelchair. I don't mean to be mean, ha? It's just that you're not the type of man I assume Between would like. Perhaps, are you also rich? Napakatikim ako bago sumagot. Hindi po ako mayaman tsaka hindi lang naman kasi itsurang basehan sa relationship, ma'am. Hindi naman lahat ng babae naghahabol ng supermodel. Sabi ko tsaka ngumiti sa kanila. Napataas ang kilay niya sa sagot ko. Well, I guess you have a point. Sabi niya tsaka uminom ng wine. Tsaka nagsalita ulit pagkababa ng glass sa table. So how are you enjoying the perks of being part of her family? I bet you have traveled too many places already and have enjoyed the luxury of being a billionaire's husband. Natigilan ako sa sinabi niya. She sounded so formal and looked so sophisticated pero ang rude ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. Talent ba to ng mga mayayaman? Yung magaling mang-insulto with class? Alam kong mayaman sila Between pero hindi ko naman iniisip kung gaano siya kayaman at kung gaano kadami ang pera niya. Na hindi ko nga alam na billionaire pala siya. Ayoko sigurong malaman na ganun siya kayaman o isipin man lang kasi wala naman akong pakialam sa pera niya. Bakit parang pinapalabas nila na pera lang ang habol ko kay Between? I had to look professional kahit ang sakit ng sinabi niya. I answered, Between and I got married in Italy. And after that, wala na akong ibang lugar na napuntahan. About the luxury, I don't enjoy it because I never had it anyway. My wife's money is hers. Really? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. That's quite unbelievable. With the amount of money she has, you can be tempted to spend some. Napailing ako. Nope, I don't get tempted. Magsasalita pa sana siya na dumating si Between dalang pagkain namin. Thank you, sabi ko. You're welcome, my love. She answered and then seated on the chair next to mine. Kumain na ako kaagad dahil gutom na ako. Yung babae kanina ay tumahimik na pero pansin ko na pinapanood niya kami ni Between. Hinayaan ko na lang siya at habang nakain ay ang lalim ng tumatakbo sa isip ko. Dito ko na-realize kung gaanong kalayo ang estado ng buhay ko kumpara sa buhay ni Between at ng mga tao sa mundo niya. I was too simple para makisabay sa kanila.
Ilang insulto na rin ang natanggap ko from them just because I wasn't as fancy as them. Ngayong gabi pinamukha nila sa akin na ilang beses na hindi daw kami bagay ni Between. I had to endure it because I didn't want to create a scene. Also, I wanted to protect my image and Between's. Between's point of view. Nagpasama ako kay Raymond sa CR para maibsan ang pressure niya sa paligid. Love, wait for me here, ha? Tumango lang siya at umalis na ako. Nag-retouch na din ako ng kaunti at agad ding lumabas sa toilet. Pag-angat ko ng ulo ay para ba ako naninigas sa kinatatayuan ko. Mukhang nagtatalo sa di kalayuan ng asawa ko at ang madrasa kong si Jinky. Malapit sila sa may hagdan at anumang oras ay pwedeng mahulog ang asawa ko dahil wala siyang kalaban-laban dahil nasa wheelchair siya. At hindi nga ako nagkamali. Malakas na itinulak ni Jinky ang asawa ko dahilan para mawalan ito ng balanse. Dahil nasa likuran lang ni Raymond ang hagdanan, nahulog siya at pagpagulong-gulong pababa hanggang sa pinakahuling hakbang ng hagdan. Nakita niya ang dugong dumaloy galing sa likuran ng ulo ng kanyang asawa at dahil sa nakita ay napagtanto niya kung anong ginawa ng madrasta. Napaluhod siya habang pinapanood ang pagnisay ng asawa. Agad na isinugod si Raymond sa ospital dahil sa grabeng pagkahulog nito sa hagdan. Hindi ko na inalintana ang mga tao sa paligid dahil wala naman silang maitutulong. Isinantabi ko muna ang galit dahil ang mas mahalaga ngayon ay ang kalagayan ng asawa ko. Kumapit ka, mahal ko. Please. Hawak-hawak ko ang kamay niya habang hagulhol na umiiyak sa tabi niya. Magdamag akong walang tulog dahil sa nangyari. Umaga na ngayon at antok na antok ako. Buti na lang at isinugod ko kaagad siya ng ospital dahil kung hindi, ay baka marami ng dugo ang nawala sa kanya, sabi sa akin ng doktor. Nailipat na din siya ng room at ayokong pumasok dahil natatakot akong malaman kung anong naging damage sa kanya. Kaya nandito lang ako sa labas at nakaupo. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor at ang nurse sa kwarto niya, kaya tumayo naman ako at lumapit dito. Doc, kamusta na po ang lagay niya? Gising na po ba siya? Tanong ko. Huwag ka mag-alala, stable na ang kalagayan ng pasyente. Hindi pa siya gising pero maya-maya baka magising na din siya. O itong reseta niya para gumaling kaagad ang sugat niya ha at hindi mo impeksyon. Inabot niya sa akin ang reseta at kinuha naman ito. Maraming salamat, Doc. Ako na pong bahala. Ibibili ko na lang siya nitong mga reseta. Sige, mauna na kami ha. Pwede ka nang pumasok sa loob. Sige po, Doc. Pagkatapos ay umalis na sila. Naupo ulit ako sa upuan at hindi ko na alam ang gagawin ko. Kakasuhan ko ba si Jinky sa ginawa niya sa asawa ko? Simula nung nangyari ay wala pa akong natatanggap na tawag mula kay Papa. Hindi ko tuloy nararamdaman kung may pag-aalala pa ba ito sa amin. Papasok na sana ako sa kwarto nang may dumating na mga mamang matatangkad at nakasuot ng black na suit. Dito po ba ang kwarto ni Sir Jared? Nastruck ako sa tayo at tumango. Jared? Sinong Jared? Bigla ako nabuhayan nang pumasok sila sa loob. Ay, teka ho. Asawa ko po yan at hindi po yan si Jared. Hindi po Jared ang pangalan niya. Pagpipigil ko sa kanila. Wala na ako nagawa nung pumasok na sila sa loob at nakita ang asawa kong himbing na himbing ang tulog. Confirm po, boss. Nandito po ang anak ninyo. Si Sir Jared Montemayor po. Copy po. Yes po. Bulong ng isang mamang malaki habang may kausap sa tenga. Sino bang mga ito? Teka lang, sino po ba kayo? At saka hindi po Jared ang pangalan ng asawa ko. Naiinis na ako sa mga to ah. May lumapit sa aking isa at mukhang ipapaliwanag niya sa akin kung ano ang nangyayari. Hi, I am the President's assistant. Matagal na naming pinaghahanap si Jared. Anak siya ng may-ari ng Montemayor Group. Nabalitaan naming nalaglag siya sa hagdan or should I say, tinulak siya. Are you his wife? Litanya niya. Ha? Montemayor ang asawa ko? Paano? Bakit? Ang tunay na pangalan pala ni Raymond ay Jared Montemayor? Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko, miss, but it's true. Dagdag pa niya. Ibig sabihin, isa siyang Montemayor?
Ibig sabihin ay mayaman siya? Biglang namanhid ang aking katawan. Kahit paos ang aking boses ay pinilit ko magsalita. Mga Montemayor, pare-parehong mga kilala sa lipunan dahil sa yaman ng pamilya nila. Bakit hindi ko malang nalaman? Bakit hindi malang ako nakahalata na isang bilyonaryo pa lang aking pinakasalan? Naglandas na ang aking mga luha. Pero, bakit ngayon lang po siya hinahanap ng pamilya niya? Bakit ngayon? I'm sorry but I have to tell you this. Kailangan namin siyang kunin sa'yo dahil yun ang pinag-uutos ng mommy niya. Pagkasabi niyang yun ay napaluhod na lang ako sa harapan niya. Bumuga ako ng malalim na paghinga. Pinipigilan ko pa rin ang mga luha ko dahil ayaw kong mahalata nila ako. Pagkuhan ay bumitaw ako sa kamay niya at hinagkan ko siya sa noo. Bumulong ako sa punong tenga niya. Paano kaya ako magpapaalam sa kanya? Paano ko iuutos sa kanya na sumama siya sa mga lalaking to? Paano ko ipapaliwanag na tauhan sila ng mommy niya? Paano ko sasabihin sa kanya na isa sa oli ko na siya? Love, dito ka lang. Tinatagan ko ang aking loob. Dito ka lang, babalik ako. Kailangan mo umuwi sa pamilya mo. Pangako, babawiin kita. Pagkasabi ko ay marahan akong umatras habang nakaharap sa kanya. Kitang-kita ko naman kung paanong tumulo ang mga luha niya. Alam kong naririnig niya ako. Simula kasi kahapon na hindi pa siya nagigising. Na-diagnose pa ng doktor na nasa coma siya ngayon dahil sa tindi ng pagkalaglag niya. Raymond, dyan ka lang ha? Babalikan kita, dyan ka lang. Pumiyok pa ako. Paatras ako naglakad palayo sa kanya kahit nangihinig ang mga tuhod ko. Natutup ko ang aking bibig habang papalayo sa kanya. Ang sakit. Ni hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas para pumihit patalikod. Naglakad ako na mabilis hanggat kaya kong makalayo lang sa kanila. Ilang segundo lang ay naramdaman ko nang may humilas sa akin. Raymond? Ani ko. Namalayan ko na lang na hawak na ako ng mga unipormadong lalaki papalayo sa asawa ko. Sandali lang po, may sasabihin po ako sa kanya. Sandali lang po. Pagmamakaawa ako sa kanila. Pero para silang robot na walang naririnig at sumusunod lang sa utos ng nakakataas. Paalam na, mahal ko. Kahit sa alaala na lang kita makakasama. Ang mahalaga naging parte ka nito. Gayunpaman mananatili siya sa akin. Pumikit ako at tinawakan ko ang aking dibdib. Pilit kong kinakapa sa isip ko ang kanyang pala dito kung paano siyang nanumpa sa akin. Narito lang siya. Dito sa puso ko. Napangiti ako. After 3 years, nag-focus ako sa sarili ko sa mga nagdaang taon. Madami nang nangyari sa buhay ko simula nang iwan ko si Raymond. Tuluyan na din naghiwalay si Jinky at Papa dahil napag-alaman ng ama ko na kinamkam ni Jinky ang pera ng kumpanya. Nalaman din ng pamilya ni Raymond na tinulak ito ni Jinky sa hagdan kaya nakomatos ito. Kaya nakakulong na siya ngayon at kinakaharap ang nagawa niyang kasalanan. Humingi naman ng tawad ang papa ko sa akin at agad ko naman siyang pinatawad. Dahil kami na lang naman ang magkakamping dalawa. Sa ngayon ay nakafocus ako sa kumpanya at ngayon ay may meeting ako sa isang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Wala akong magagawa kundi magpaka-professional dahil sa aming pinagsamahan. Sa dinami-dami ng investor sa kumpanya ay bakit sa kanya pa ako natapat? Hindi ko na din alam kung kilala pa ba niya ako dahil may amnesia siya nung iniwan ko siya. Bahala na si Batman. Kaya ko to. What the hell is happening here? Tanong ng baritonong tinig. Siya na nga ito. Si Raymond. Si Jared. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya naka-wheelchair. Napalunok ako ng mariin. As in mariin na nararamdaman ko pang dumaloy sa lalamunan ko tong bigik na niluno ko. Nangangatog ang tuhod ko. Sa wari ko papawian na ako ng ulirat ng mga sandaling to. Nadinig kong humakbang siya. Who is she? Bumuga ako ng hangin at nagtagaliyon sa aking ilong. Umikot ang aking paa paharap sa kanya ng marahan. Dahan-dahan. Ang mga mata ko ay nalaglag mula sa kanyang mamahaling sapatos at doon nagumpisa, pataas sa kanyang fitted jeans na navy blue
At pataas pa. Umangat pa hanggang sa kanyang suot na black long sleeve kung saan hinubog nito ang malaki niyang biceps at dibdib. Hanggang sa marating ko ang kanyang makinis at swabing mukha. At sa huli nagtagpo ang aming mga mata. Ang mga matang ito na kulay tsokolate. Ipinapaalala nito sa akin ang masakit na nakaraan namin. Pumungay ang mga ito kapag kuwan nang mapatitig siya sa akin. Para akong nilulunod ng mga ito at pinipigilan kong makahinga. Maya-maya pa ay biglang nanlaki ang mga ito. Napaiwan naman ang kanyang mapupulang labi, kasabay ng paggalaw ng kanyang malaking Adam's apple. Bumalatay sa mukha niya ang pagkagulat. Napaatras siya. Posible nga kayang nakikilala niya ako? Ibang-iba na kasi ang itsura niya ngayon. Ang layo niya na sa taong inaalagaan ko noon. Nakatulong ang puting pader sa paligid at ang itim niyang long sleeve para ilahad sa akin kung gaanong kaganda ang kanyang kutis. Mas tumangkad yata siya kumpara sa dating lalaking nakasama ko 3 taon na nakakaraan. Parang gusto ko siyang sunggaban at halikan. Yakapin ng mahigpit at saka pulbusan. Namiss ko siya ng sobra. Higit rito yung boses na may pagka-husky at ang kanyang magagandang mga mata. Kinilig tuloy ako. Patagal siyang tumitig sa akin bago nanlaki ang brown niyang mga mata. Napalunok naman ako habang ang aking daliri ay nananatili sa aking mga labi. Posible nga kayang nakikilala niya ako. Posible nga kayang naaalala niya ako. Posible rin kayang mahal niya pa rin ako. Ngunit kalaunan ay unti-unting nagsalubong ang kanyang mga kilay. Humakbang siya palapit sa akin senhe para unti-unti ko rin siyang tingalain. At kung bakit sa bawat paghakbang na kanyang nililika ay katumbas ng kung anong bagay na dahilan ng aking paghihingalo. Ang aming mga mata ay hindi bumibitiw sa isa't isa hanggang sa isang hakbang na lang ang layo niya. Who the hell are you? Tanong niya. Ha? Tama ba narinig ko? Who the hell am I? Totoo bang siya na itong kaharap ko o ibang tao? Anong nangyari sa kanya? Bakit nagbago siya? O baka ito talaga ang tunay na Raymond? Ganito talagang ugali niya? Pilit kong pinigilan na nagbabadya akong luha. Napayuko ako sa dismaya at lungkot. Huli na ako. Huli na pala. As usual, hindi siya humarap sa meeting naming dalawa. Tanging sekretarya lang niya ang humarap sa amin. Bakit ayaw niya akong harapin? Mukhang hindi niya na ako nakikilala. Basta, ewan. Hindi ko maintindihan ang nasa isip niya. Pagkatapos ng meeting ay binigyan kami ng tag-iisang hotel room para magstay ngayong gabi. Since hindi pa nga ako inaantok ay iniisip ko munang magpahangin sa rooftop. Baka doon ay mabawasan ng bigat sa dibdib ko. Dahil sa view ay nakalimutan kong may problema ako. Ganito lang naman kasi talaga ako. Mababaw ang kaligayahan at mababaw rin ang luha. Katulad ngayon, naiiyak ako. Kasi kahit pansamantalang nakalimot ang isip ko, hindi naman nakalimot ang puso ko. Pumikit ako habang sinasamyo ang hanging panggabi na tumatama sa aking balat. Pagkuway huminga ako ng malalim at saka sumigaw. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Ganito pala talaga kapag isinisigaw mo ang hinanakit mo. Gumagaan ang dibdib mo. Humakbang ako sa pinaka-terrace ng rooftop. Sisigaw pa ako. Ilalabas ko itong masakit sa dibdib ko. Itong pumipiga sa puso ko. Itong dahilan ng pagtulo ng mga luha ko. Bumuelo ako at sumigaw. Jared Montemayor! Tanggap ng hanging panggabi ang aking sigaw. Humugot muli ako ng malalim ng paghinga bilang pagbuelo. Nakakainis ka! Akala mo kung sino kang hari, mukha ka namang kuwago. Sigaw ko pa na halos maglabasan ng litid sa aking leeg. Mas gwapo pa nga sa'yo yung aso namin si Jack eh. Mas matino pa siya sa'yo. Mas mabait pa siya sa'yo. Pero kulang pa rin. Kulang na kulang pa. Kailangan ko pang mailabas ang lahat ng sama ng loob ko. Bigla namang may nagsalita sa likuran ko. So, that's how it goes? Napakalamig ng boses at buong buo iyon. Napapikit muli ako at napangiti. Yes, that's how it goes. Sagot ko nang bigla ako mapatalon. Ay, inay ko po. Nilingon ko ang lalaking nasa likuran ko at namilog ang mga mata ko na mapagsino ko ito. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya.
Pero iisa lang ang alam ko, na kahit medyo madilim ay ang gwapo niya pa rin. Nanginginig ang mga tuhod ko nang humakbang siya papalapit sa akin. Kahit malayo siya, naaamoy ko ang pinaghalong pabango at alak sa kanya. Saka ko napansin ang hawak niyang bote ng alak. Bigla namang lumamlam ang kanyang nandalaking mga mata. Who are you? Hindi ko na hinintay na tapusin ang tanong niya. Sa sobrang tuliro ko, naagaw ko ang boteng hawak niya at mabilisang nilaklak ito. Umikot naman kaagad ang paningin ko pagkatungga ko. Ano ba to? Napasigaw ako nang matumba siya paharap sa akin at nadaganan niya ako. Eto na naman ang erate kong tibok ng puso ko nang magdikit ang aming mga balat. Tila may kung anong kumikilite sa aking kalamnan nang maramdaman ko ang mainit niyang katawan. Muli ay tinungga ko ang natitirang alak na hawak ko kanina. Gutom na gutom ako pero wala namang pagkain kaya pwede na to. Umikot ng paningin ko nang maramdaman kong kumilos ang natutulog na lalaki sa tabi ko na tila ba naiinitan sa damit na suot. Gumigewang na lumapit ako sa kanya para tanggalin ang suot niyang damit nang mapreskohan naman siya. Ang bango ng kulugo, amoy pulbos. Kamusta na kaya ang mga abs niya? Hindi naman siguro masama kung kakamustahin ko sila, no? Aba, higit 3 taon na rin yun. 2, 4, 6, 8? Hala, nabigla ako sa nakita ko. May 8 pandesal na siya ngayon. 6 lang yata ito dati at 1 monay 5 years from now ba magiging 10 na to? Ay, pasalampak akong umupo sa tabi niya. Gutom na talaga ako. Naitulog ko na lang ang gutom dahil sa konting alak na nainom ko. Bigla na lang ako naalimpungatan nang muli siya magsalita. Why did you give up on me? Nag-igting ang kanyang mga panga. Why did you leave me? Samantala, nakatingala naman ako sa kanya at tila may bara sa lalamunan. Wala akong maapuhap na sasabihin sa kabila ng napakaraming paliwanag sana. Mababaliw ako sa pag-iisip at paghahanap ng walang kasiguraduhan. Mukha akong tanga dahil ako lang naniwalang nag-i-exist ka dahil lahat ng tao ay hindi naniniwala. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Umatras siya at tinalikuran ako. Kulang na lang ay sabunutan niya ang sarili nang yumuko siya. Napamura siya ng malakas bago niya marahas sa tinabig ang lahat ng bagay na malapit sa kanya. Lahat ng mahawakan niyang bagay ay kanyang binabato sa kung saan. At dahil malakas siya, walang kahirap-hirap niyang itinaob ang kama matapos siyang mapahiyaw sa galit. Nandito na kami kaagad sa kwarto. Nang humarap sa akin ay tiimbagang siya. Tell me. 1 pulgada lang ang layo ng kanyang bibig sa aking mukha. Why did you leave me? Nanginginig ako at walang maisagot sa mga tanong niya. Gusto ko magpaliwanag ngunit ewan ko ba kung bakit hindi ako makapagsalita. Marahil ay hindi pa rin kasi ako makapaniwalang nagaganap nga ang lahat ng to. Humihingal siyang muling umatras habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Huminahon ang kanyang tinig subalit halatang hinanakit sa boses. You left me for no reason? Bumuka ang aking mga labi. You made my life miserable. Did you know that? Ibinali niyang paningin sa iba. My doctor said to me that you're just a dream. My mother told me that maybe you never existed. Bumalik ang mga brow niyang mga mata sa akin. Everyone said that you're not real. Lumapit muli siya sa akin at kinuha niya ang kamay. Inilagay niya yon sa kanyang dibdib ng mariin. Nag-ulap ang aking paningin na makita akong nagtutubig na ang kanyang mga mata. I don't even know why I always feel you every time I touch this. Pinisil niya ang kamay kong naroon sa kanyang dibdib. Maybe because you left something inside me? Paagya siyang yumuko upang bumulong sa aking punong tenga. Pain. Tuluyan ang nuglandas ang aking mga luha. Umangat siya at hinawakan niya ang aking braso. Hinanap kita, pero hindi kita makita. Ang basag niyang tinik. Lalo pang dumiin ang pagkakahawak niya sa aking braso. I can't remember you, but I could feel you.
Yung mga pangako mo. Narito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. You made a promise, right? In front of the altar between. Hindi ko rin alam kung paano ko naaalala yon. Pero isa lang ang alam ko. Kinabig niya ako palapit sa kanya nang iangat niya ang aking braso. You broke it. Puno ng pagdurusa ang kanyang boses. Napayuko lang ako habang tikmak ng luha ang aking muka. Then ngayon nagpakita ka. Nagpakita ka pero hindi ka nagpakilala. Ginawa mo akong tanga. Halos tumagos na ako sa pader na sinasandalan ko. Why? Why did you lie to me, huh? Nakakatuwa bang lokohin ako? Nakakatuwa ba na gawin akong gago? Tama siya. Nagsinungaling ako. Kasalanan ko kasi ang tanga-tanga ko. You came here just to play with me? Sinakal ako sa leeg ng isa niyang kamay. Napakaraming pagkakataon. Namumula siya sa galit. Napakaraming pagkakataon na pwede mong sabihin sa akin ang totoo. But you chose not to tell me. Malakas siya, kaya hindi ako makapalag. Subukan ko man ay wala rin akong lakas dahil unti-unti na ako nahihirapang huminga. Masaya ka na ba? Masarap bang saktan at paglaruan ako? Nanlilisik ang kanyang mga mata. Kasi mahal na mahal kita. Hanggang sa nangihina ako na pahawak sa malapad niyang dibdib. Kaya huwag mo sasabihin sa akin ikaw lang nasaktan. Kaya ako nagawa yun dahil mahal kita, Raymond. Ayoko maging selfish. Kung nahirapan ka, mas nahirapan ako. Hindi na ako makapagsalita ng maayos. Nakatitig lang siya sa akin. Ang sakit. Mas masakit ang magpalaya ng minamahal. Namamalayan ko na lang na napaupo na ako. Kumuyom ang kanyang kamao bago siya humugot ng hininga. Mas masakit ang mang-iwan kesa maiwanan. You lied to me, so why would I believe you? Ito na sigurong pinakamasakit na sinabi niya sa akin dahil alam kong tama siya. Nasabi ko nga sa kanyang totoo, pero huli na para malaman at paniwalaan niya ito. Akala ko ay tapos na, ngunit nagulat ako nang umimik siya ulit. I tried to forget you between. Napaka-husky ng boses niya. Pero hindi ko kaya. I swear I tried. But I failed. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Raymond. Ang sarap na pakinggan na tinatawag niya ako ulit sa pangalan ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Raymond na makasakay kami sa kanyang kotse. Mukha kasi siyang kinakabahan dahil panay ang himas niya sa kanyang mga tuhod. Animoy siya'y bibitayin sa tuwing mapagmamasdan ko ang kanyang mukha. Nakasuot siya ng itim na coat na fitted, denim jeans sa pangibaba, stickers na puti at may check. We're going home, sagot niya. Home? Raymond's point of view. Tell me. I was trying hard to balance myself as I walked towards her. Tell me that you love me. Please between. Babawi ako. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng kaya kong ibigay. Kahit hindi ko pa kaya, kakayanin ko. Tears fell from my eyes. Just tell me. Tell me that you love me and I will marry you today. Again. Tuluyan ang naglanda sa mga luha sa kanyang mga mata. Ayon sa mga psychologists, ang pinakamagandang bagay raw sa mundong to ay hindi nakikita ni nahahawakan, hindi naririnig at hindi nalalasahan. Humawak siya sa kanyang dibdib pagkuhan. Bagkos ay nararamdaman. What the hell is she talking about? Bakit ba dinadamay niya lagi ang mga psychologists? Tiningala niya ako tumingkayad siya. She enveloped her arms onto my neck. It means I'm going to kiss you right now? Pagkatapos ay kinintalan niya ako ng halik sa aking labi. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita. I cupped her face and I kissed her lips. This is the best kiss I've ever had. Yung banayad lang at tamang timpla.
Mahinahon pero may pananabik sa isa't isa. Wala kaming pakialam kung nasa gitna kami ng park. Wala silang alam sa mga pinagdadaanan namin bago namin naabot ang pagkakataong to. Mahal na mahal kita, Raymond, or Jared, o kahit sino ka man. Humihingal na sabi niya na maghiwalay kami. Mas mahal kita. Hindi na ako aalis. Kahit saan ako pumunta, isasama kita. Kayo na magiging mga anak natin. Umiiyak siyang tumango. And I mean what I said. Hindi ko napapaiyakin pa ulit ang babaeng to. Huli na ngayon. Pakamamahalin ko siya habang buhay. At hindi na kami magkakahiwalay. Hindi na kami mag-iwan ng mag-isa ni Between. Because from now on, she'll be the wife's billionaire. Forever. I smiled looking at Raymond and I was proud of him. He made such an improvement in a short amount of time. Talagang wala siyang sinayang na araw para ayusin lahat ng dapat niyang ayusin. Raymond also promised me that we would work as a team in our marriage. We would consult each other before making big decisions. He promised not to use his money on things na kaya namang isolve sa ibang paraan, lalo na sa maayos na usapan. Hinapit niya ang bewang ko at saka dinikit sa kanya. Natawa ko kasi sa laki ng tiyan ko, malayo pa rin ang agwat ng mukha ko sa kanya. He laughed realizing it too. I'm pregnant, finally. Our babies are getting bigger and bigger, sabi niya na kinatungo ko. My love, I am the happiest man. Hindi agad ako nakasagot sa sinabi niya. Nung hindi ako nakasagot, napahiwalay siya sa yakap sa akin. Akala ko ba bibitawan niya na ako ng tuluyan pero may kinuha lang pala siya sa bulsa. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang nilabas niya mula doon. Marry me again, my love. Nanlaki ang mga mata ko, nakatingin sa kanya nang lumuhod siya. Pero kasal naman na tayo, Raymond, diba? Nauutal na sabi ko. Yes, but please, marry me again. This time, for real. This time, hindi na kita mamadaliin. Kahit kailan mo gusto mo pakasal. If you want it this year, next year, or in the next decade, okay lang sa akin. I just want us to get married again. Isa pa nagtatampo si Mommy na hindi raw siya invited nung kinasal tayo. I want our family, friends, and other loved ones to witness our marriage. I want to marry you again. To prove to you how serious I am in spending a lifetime with you. Raymond. Tears left my eyes. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal din kita, Raymond. Tiniis ko ang mga araw na hindi siya kasama dahil alam kong yun ang makakabuti sa aming dalawa. Seeing the sacrifices we had these years made us love each other more. Na kahit hindi kami magkasama sa iisang bahay, natuto pa rin kaming irespeto at mahalin ang isa't isa. I love you too, my love. So much. Tumango ako nakangiti. My eyes were full of tears as I spoke. Papakasalan kita ulit. Hindi mo na kailangang maghintay na matagal. Kahit sobrang laki na nitong tiyan ko at magmukha na akong isda sa wedding gown ko, okay lang. With that, it made him burst into tears. Instead of putting the ring on my finger, he stood up and hugged me as tight as he could. Niyakap ko na rin siya and felt his kiss on my head. I let him do that many times bago niya ako pinakawalan at saka niya isinuot ang singsing sa daliri ko. Pagkatapos noon ay nakarinig kami ng palakpakan kaya napatingin kami sa paligid. A week later, napangiti ako habang nakatingin sa kabuuan ng bahay namin ni Raymond. Perfect. Ito talaga ang design sa gusto ko. Tamang-tamang furnitures. Pasok sa taste ko at kids-friendly ang furnitures para kahit magtakbuhan ang kambal namin. Yes po, kambal ang anak namin. Walang mababasag o walang mapapahamak sa kanila. And I'm glad that Raymond let me redecorate our house. I made sure that I consulted what he liked para hindi puro taste ko lang nandito. We both agreed on it bago ko na-finalize at binili. Raymond has been very busy in the company lately dahil hinahabol niya mga kailangang gawin at tapusin dahil he would also be on leave in the company when my due date comes.
Gusto niya daw kasi na andun siya sa araw ng panganganak ko. Ma'am, ano pa pong kailangan? Napatingin ako sa maid. Okay na, tapos ko nang ayusin ang lahat, salamat sa tulong mo. Tumango siya. Welcome po. Nung matapos na ako mag-ayos ng bahay ay naligo na ako dahil malapit na umuwi si Raymond. Nagluto na ako ng dinner naming dalawa. Ang saya ko nga dahil sa wakas, I was allowed to cook and prepare food for my husband. Hindi kagaya ng dati na wala akong magawa dahil may intermediate na stepmom na bruha. When Raymond came home, we had dinner together. We talked about how our day went. After kumain ay nag-ayos na kami para matulog. Raymond was so sweet to make me milk before he went to bed. Are you not gonna sleep yet, my love? Napailing ako habang nakafocus pa rin ang mga mata sa TV. Mauna ka na. Tatapusin ko pa itong pinapanood ko. I am not a perfect wife for Raymond, but I am trying to be the wife he need. Minsan kasi nagiging demanding din ako sa kanya. So I promised myself that I would try to be as nice as he is now. Hindi man naging maganda ang takbo ng first few weeks ng marriage namin, we are trying na maging maganda ang mga susunod na araw. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!